Okay, ito po yung ating 2025 BMS. I-run through ko lang kung ano yung mga naging changes. Halos pareho lang naman nung 2024 na version. Okay, di ba pag bago tayo na gumagamit, i-set up natin yung ating operating unit dito, yung ating organization code. I-click lang natin dito sa image ng BMS Office. Ayan, click lang to, then i-select po ninyo kung ano yung inyong operating unit. Ako yung sample ko lagi dito yung Bangbang National High School. Under siya ng Division of Marinduque, Region Mimaropa. Okay. Pag na-select na yun, okay na yan din. Tapos dito, maglagay kayo ng signatories kung sino-sino yung mga signatories. Lagay nyo lang, halimbawa, school tong sample ko. Yung name ng principal or school head, name ng senior bookkeeper, parang ganun lang kasi sa school level yan. Then, close na yan. Kung gusto mong i-set up yung signatories, syempre dito sa ORS, ayan, lalagay ninyo yung sa box B, syempre ang pumipirma dyan yung bookkeeper. Siya kasi yung finance. Ayan, naka-permanent na yung box B natin. Then sa reports, mayroon tayo sa signatory sa left. Yan yung name, senior bookkeeper yan. Tapos dun sa right side, yung approval natin, school head or yung principal dito sa part na to. Okay, close na to. Ganun lang. Sa map and APSA, pag nagmo-modify tayo or yung kakaroon tayo ng preparation ng APSA sa PS, dito tayo. Yan, nilalagay din natin yung prepared by, tapos approve na ng principal. Wala nang recommending kung dalawa lang kayo. Ganon din sa APSA, approve ng school head. Ganun lang. Okay, tapos na tayo dito sa pag-set up ng organization code or operating unit. Names, then yung mga forms na signatories natin ng ORS, MAF and APSAs, and FAR reports. Okay, pag nag-start na tayo sa BMS, siyempre sineset up natin sa module number 1 yung ating mga PAP o yung Program Activity Project or Line Item Budget at yung corresponding allotment releases. Dito tayo sa module 1. Kino-configure or sineset up muna natin yung ating funding sources. Sinet up ko na dyan yung JAA FY 2025 GAO. Then, ang nilagay ko sa ngayon ay January 2 na ang assumption natin na first working day of the year o January 2 yung ating first working day 2025 kaya yung nilagay ko. Pero depende pa rin po sa magiging issuance ng DBM circular, guidelines on the release of funds. Kaya doon ako minsan kaya hindi ko binibigay yung BMS, sineset up ko na sana yung tamang mga date. Pero kung mali yung date na to, babaguhin nyo na lang po kung sakaling may bigay ko na sa inyo tong BMS. Then ganoon din sa date received. Yung effectivity kasi nito yung GAAW, yung pinag-uusapan natin dito, GAAW yung date. Kasi yung GAA natin, approve yan noong December 2024.
Ito kasi obligational authority document yung pinag-uusapan natin dito na allotment. Pag naibigay na sa inyo yung ating breakdown na Excel by object na GA level, kasi possible na merong changes yung NEP level, kaya doon tayo mag-reference sa GA level. Dito tayo sa Registry of Allotment and Obligation. Ito ngayon yung ating transaction type dito. Meron akong dinagdag dito na button, itong SARO. Doon sa 2024 version natin, walang SARO doon na button. Dito nilagyan ko na kasi 'di ba iba-iba yung SARO na nare-receive po natin. Meron tayong Fund 101-101, pwedeng may 102-101, mayroong unprogram na 105-462, 105-463. Ganun yung nangyari sa atin noong 2024. Kaya pag click nyo tong special allotment release order button, dadaan ulit kayo sa isang form para i-select ninyo kung ano yung ipopost ninyo. Dito lagi tayo pumupunta pag pumapasok tayo sa transaction. Halimbawa, nandito lagi tayo, ito yung pinaka main menu natin. Tuwing pumupunta tayo sa module 2 para mag-encode ng transactional natin with regard to allotment and obligation, dito tayo sa module number 2. Tapos dito tayo dumadaan. Siniselect natin kung ano yung transaction natin. Magpo-post ba tayo ng GAAW, GARO, SARO, or sub-ARO na na-receive natin, or magpiprepare ba tayo ng APSA or MAF, or magpo-post tayo ng obligation, or magpiprepare ng ORS. Yun yung ating mga transactional sa registry sa module number 2. Dito lagi kayo pupunta pag magpapasok kayo ng transaction para hindi kayo nalilito. Kasi pare-pareho yung form doon. Di ba? Pag pumasok tayo, example dito. Yan. Pareho lang lagi yan. Pag pumasok tayo sa obligation dito, ganun din. Pero may nakalagay naman dito sa taas, makikita nyo, data entry for obligation. Dito, pag dito natin click, data entry for GAAW, GARO, SARO, yung mga ganon. Yan yung kaibahan ng form. Pero yung pinaka-form mismo, pareho lang yung mga information na nakikita natin, di ba? Yan, yes lang. Kaya every time na meron kayong new transaction, close muna ito, tapos dito kayo mamimili kung ano yung gagawin ninyo. Kasi ang usapan naman natin dyan, ano yung transaction nyo. Pag allotment, ito yung usapan natin sa allotment. GAAW, GARO, SARO, sub-ARO, or mag-a-adjust ka ng allotment, or mag-o-obligate ka. Yun lang transaction natin sa module number 2. Okay, pag disbursement, siyempre, yung disbursement yun sa payment. Pag prior years, yung mga unpaid natin last year, yun yung ating ginagawa dito. Tapos, reports na tayo. Ito naman, hindi nyo pa ginagawa to sa school. Annual Obligation Program. Activity Request. Ayan, ganyan yung gagawin natin. Okay, yan yung ating 2025 BMS. Meron tayong, may mga inad pa rin ako, minor lang, na inopen ko yung ibang features dito sa disbursement. Yan, gagawin ko na lang ng another video yun. Sa ganun pa rin yung ating interface. Ito lang yung may iba, may nadagdag na button dito.
Sa PEP, wala naman akong nadagdag dito. So, ganun pa rin. Yun, sa ibang video ko na lang i-explain yung additional features doon na inilabas ko lang po. Okay. Pag okay na siguro, yung inihintay ko lang po yung guidelines ng DBM. Sinisigurado ko muna na tumutugma tayo dun sa guidelines bago ko sana ibigay itong BMS. Kasi baka mamaya mayroong mga changes dun sa policy, yung effectivity date, or meron tayo kasing mayroon tayong bago na line item budget. Yun, kailangan mailagay ko muna yun dito sa ating master list sa PEP. Yan, dito kailangan malagay ko muna yun para hindi na tayo naguguluhan pag biglang nakatanggap kayo nung araw para dun sa bagong PEP na yun, mag-BBMS rescue pa kayo. Sometimes nagkakaroon pa ng problema. Kaya yun muna sana, inaayos ko muna mabuti lahat yung mga data bago ko ibigay sa inyo. At syempre, pinaka-importante, tinetesting ko lahat ng module dito. Kung gumagana, kung wala bang sumasablay. Especially dito sa reports natin. Baka kasi pagdating sa reports, may mga mali pong lumabas. Ay napakarami po natin na gumagamit. Nasa 2,700. Imagine kung yung 2,700 mag-i-email kayo sa akin. Kailan ko po matatapos yun? Kung may problema yung BMS natin. Kaya hanggat maaari bago ko ibigay sa inyo yung BMS para makapag-umpisa na nga kayo agad, as much as possible walang error na mag-a-appear. Kasi pag mayroong nag-appear na problema na hindi kayang gawin ng BMS rescue, patay tayo dyan. Patay ako. Yun yung magiging problema ko. Pag ganun ang kaya hanggat maaari walang sablay. Kung may sablay man na kayang gawin ng BMS rescue, ayun, madali nyo nang gawin yun. Maraming gagawa. Hindi yung ako lang mag-isa ang gagawa. Okay, sana maintindihan ninyo. Kaya medyo nadidelay lagi. Bagong umpisa ulit tayo ng taon. Okay, yan po muna. At gagawin ko rin yung another video para dun sa mga changes lang. Very minor lang yung changes. Okay, maraming salamat po.